Welcome po sa ating channel, Beck and Toink. Ito, isang bagong video na naman mga bossing ang ating ipapalabas dito sa channel na to. Yan. Yan. Bali, nagano po tayo, dinagdagan natin ng ano yung system natin. Dinagdagan natin ng voltmeter. Yan, voltmeter. Ito, ginawa natin, nagdagdag tayo ng voltmeter, pero ibang approach. Yan, lagyan natin ng konting twist para maganda-ganda naman tong video natin. Ito, nasa sa inyo kung gusto nyong gayahin o pag-aralan, pero itong video na to mahalaga din po ito. Naisip-isip ko lang, ito isang bagong video na naman, maganda na naman. Para sa akin maganda to kasi ayan, gumawa ko ng diagram. Same pa rin po yung ginawa natin dati. Ayan pa rin yung mga diode natin. Sa susunod, gawa tayo ng video na kung ayaw nyo ng diode, solar charge controller yung gamitin natin. Ayan, padaanin natin ng solar charge controller. Bali dito muna, ito muna panoorin nyo mga bossing. Bali, yung purpose po nung ano dito, voltmeter. Ayan, naglagay ako ng 2 voltmeter. Yung complete diagram natin. 2 voltmeter. Bali itong unang voltmeter, pang detect po natin ng ano yan, panel. Yan, halimbawa may panel tayo na yan, may panel tayo na ano. Yan po yung panel natin. Halimbawa lang 6 yung panel natin. O di kaya kung meron kayo 10. Yan, gayahin nyo lang po yan, dadagdag lang kayo. Yan. Ito, ipapaliwanag ko yung ano natin. Ito yung nabili ko pa lang ano, voltmeter, mga bossing. Yan. Sa Shopee at Lazada, available po. Nabili ko yata to mga 150 yata. Yan. Meron tong ano, yan, voltmeter nga po. Tapos ampere. Yan, susukat niya yung ampere. Yan, ito yung wawiringan natin sa mga susunod na video natin. So abangan na lang po. Yan, abangan na lang po yung mga video natin about solar panel. Ginawa ko siyang part by part. Sana panoorin nyo pa yung mga nauna kong video dito. Yan, maraming part na yan. Ito na naman yung bagong part natin. Kaya gumamit tayo ng voltmeter. Naisip ko lang na ito nga po, meron tayong 2 voltmeter. Tapos sa susunod iba na naman dagdag tayo ng iba pang voltmeter. Pero dito sa diagram na to, 2 muna yung ginamit natin. Yan. Ang purpose po nitong una, ang ginawa natin dito, check tayo ng panel natin. Kada isa may check nyo yan pag may voltmeter ka na isa dito. Yan. Nilagyan natin na switch yan. 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 Bali ano po, gusto natin i-check itong solar panel 1 kung umaandar siya. Yan. Switch nyo yan. Switch nyo yan. Tapos itong the rest nakapatay yan. Magdedetect po yan. Yan. Magdedetect nung voltmeter natin kung okay yung panel 1. Ayan po yung purpose nitong voltmeter. Ngayon, second na panel, sindihan natin to, patay to, tapos patayan. Ito lang yung nakasindi, pangalawa. Ayan naman po yung magbibigay ng magre-register ng kuryente dito para umilaw to. Yan. Bali nakikita natin kung okay po ba si solar panel 1. Yan. Panel 2 na po pala tayo. Ito, solar panel 2 kung okay siya. Kasi ito yung nauna natin kanina, solar panel 1. Tapos ito na naman, patayin mo si 2 at si 1 patay. Sindihan natin si 3. Yan naman yung magre-register dito. Pag hindi po umilaw to at hindi naglabas ng kuryente yan o hindi nag-register yung kuryente dito, halimbawa 22 volts yan o 21, 20, dapat meron pong ano dito magre-register na kuryente dyan. Yan, pag walang nag-register dyan, ibig sabihin may problema yung panel 3 natin, solar panel 3 natin. Yan, ganun lang po. Ngayon, test nyo yung number 4, patayin yung 1, 2, 3, nakapatay, off. Tapos ito naka-off din si 5, 6. Yan, naka-off din po si 5, 6. Bali 4 yung ano natin. Yan, nakasindi. Tapos maglalabas na naman po ng kuryente dyan. Ayun po yung kagandahan nito. Individual na check natin yung mga panel natin kung nagbibigay ng kuryente.
Yan, kung working ba sila o sira na pala. Yan, dito natin mapapansin kung may problema na pala ang bawat solar panel natin. Na-check natin yan araw-araw. Yan. Mamaya po pag-usapan natin yung diagram. Dito pinapaliwanag ko muna yung trabaho nitong voltmeter po na isa. Yan, isa. Ngayon ito na naman, voltmeter pa rin. Ito, number 2 na voltmeter. Dito naman po yung paliwanag naman dito. Kaya nagkaroon tayo ng pangalawang voltmeter. Para naman po ito sa battery natin. Yan. Parehas pa rin sa diagram natin. Kung papansin niyo dito sa taas, para sa solar panel meron tayong 6 na switch. Dahil 6 lang po yung solar panel natin. Kung gagawin nyo 10 yan, 10 solar switch po. Ito lang yung gagamitin natin mga boss para matipid tayo. Yan, hindi tayo gano'ng magastos. Ito. Kasi kung gagamit tayo ng breaker, alam naman natin double pole yun. Double pole. Kung minsan meron naman palang single pole yun. Pwede naman pala yung single pole. At pwede rin pong kung may pambili kayo yun. Pero yung ano po kasi breaker na maliliit na 12 volts, kakain pa ng kuryente yun. Yan, magbabawas pa ng kuryente dito sa battery natin kung gagamit tayo ng yun, breaker. Yan, kung merong coil yan, yun nga po, kakain pa ng kuryente dito yan. At dito na rin sa solar panel kung dito natin lagay yung switch natin. Yan, kaya ito, bumili ako ng switch walang ilaw kasi meron pong may ilaw nito. Yan, may ilaw dyan. Kaya bibili kayo yung walang ilaw. Tapos dapat branded din, Royo. Yan, ayan yung gagawin natin sa mga susunod nating video. Ipapakita ko sa inyo wiring diagram natin buong buo. Yan, itong diagram na to, wiring natin yan. So abangan na lang po kung interesado kayo sa diagram na to. Yan, abangan na lang po sa susunod. At ito, yan, papatong lang siya. So patong lang sa pinaka wall nya. Yan, yan sa flat surface. Bali nakaibabaw siya. Tapos ito na yun. Ayan yan, switch 1, switch 2, switch 3, switch 4, switch 5, switch 6. Gawin nating marami yan kasi marami yung isa-set po natin na solar panel. Kaya kung 12 yung panel natin, magdadagdag lang tayo ng ganito. Yan, magdadagdag lang tayo ng ganito. Tapos naka-ilera siya na ganyan. Ayan yung gagawin natin sa mga susunod na video natin. At ganun pa rin po dito sa ilalim. Switch pa rin po yan. Naglagay tayo ng switch. Switch 1, switch 2, switch 3, switch 4, 5, and 6. Bali dito po sa diagram natin, 6 muna yung sinample natin. Pag nagdagdag po tayo ng panel, doon natin dadagdagan itong ating diagram. Papakita ko pa rin, gagawan pa rin natin ng video. Ngayon, ito po pala yung gagamitin natin na ordinary plywood lang. Para naman mawala tayo dito sa puro hollow blocks na nakikita nyo. Yan. At ayusin na rin natin muna yung wiring natin. Bali, hindi na po ganyan yung makikita nyo. Yan, kasi para naman hindi nga naman po dugyot nakikita. Ayusin na natin yan. Yan, para at least meron ng pleasing personality yung natin, ginagawa natin. Ito, lumang plywood yung gagamitin natin na dito natin sila ima-mounting. Yan, pero itong plywood na to, yan, malaki yan. Kaya ginawa kong malaki para at least makita nyo lang yung wiring nya, kung paano natin gagawin sa susunod. Yan, ayun yung gagamitin natin. Tapos ilalagay po natin siya dito. Yan. Yan, puposisyon ko siya dito banda sa sulok kasi yan, pwede pumasok yung ulan dyan pag nakalimutan namin nasarado yung pinto. Yan, dito natin siya itatayo. At ito, yung battery natin na yan, wawiring natin yan. At itong solar panel natin. At abangan na rin po sa susunod, magdadagdag tayo ng mga panel. At battery pa rin. Battery ko, magtatatlo ng set na 32 pieces. Tapos meron tayong 18650 na battery. Bali, 4 na set na. Kaya kung mapapansin nyo dito mga boss, meron na tayong 6 na battery sa video ko. Ayan, sa diagram natin. Dito sa video na to. Ayan, 6 na battery. Meron tayong set A, set B, set C, D, E, at F. Ayan, kaya marami po yung baterya natin.
Kahit umabot pa ng 12 yan o 22 pa yan. Yung iba po dyan, gagamitin natin pang umaga. Halimbawa si set A pang umaga, set B pang gabi. Tapos yung pangatlo, reserve. Yan, meron tayong reserve. Tapos pwede yung tatlong ito solo lang kay rep. Yan, solo kay rep. Yan. Ayan po yung mga gagawin natin. Tapos yung iba na naman, kung may aircon ka, solo natin kay aircon. Pwede rin po na pagsamahin yan. So depende pa rin sa diagram. Pwede naman po natin magawa ng diagram yan, kahit ano yan. So balik po tayo dito mga boss. Gaya po na sabi ko, meron pa rin tayong switch dito. Ayan, switch, 6 na switch. Para naman po sa battery. Kung papansinin nyo, meron pa rin tayong diode dyan. Sa mga nauna kong video, ayan po yan, yung diagram pa rin. Same pa rin yan. Charging. Ayan, ito yung negative line natin mga boss, galing ng panel. Ayan po, negative line natin, yan. Negative line, ito. Ayan, tumakbo po ng panel yan mga boss. Ayan, tumakbo siya ng panel. Nag-switch siya dun. Switch natin yan. Pagka switch po nyan, dadaloy itong number 1 na solar panel dyan, dito. Switch number 2, pag switch yan, dadaloy si number 2 na solar panel, pupunta rin dito. 3, ganun pa rin, naka-switch. Dadaloy yung negative pa rin. Ito, negative pa rin. Hanggang sa umabot kayo doon sa 6 na panel. Yan, 6 po na panel, negative. Ito yung negative natin mga boss. Tapos dito sa negative, naglagay na naman tayo ng switch kada isa. 6 na naman po na switch yan. Dito sa 1, papuntang negative pa rin yan mga boss. Negative na po tayo ng battery. Yan, pansinin nyo. Ito yung negative line natin, ang galing ng panel. At dumaan pa rin ng switch. Ayan yan. Tapos dadaan ng switch dito. Tapos nag-diode tayo para... Ito po yung trabaho nito, charging lang siya. Charging sa umaga. Ngayon may switch dyan yan sa, sa side. Switch po yan para pag gusto nyong gamitin yan ng gabi o ng umaga, i-switch nyo lang po yan, mababypass po yung diode natin. Mawawala yung pagkakadesign niya na charging lang yung battery. Ayun po yung purpose ng diode natin dito. Yan. Pag inopen nyo po yan o nag-off yan, open yung system na switch natin, charging na naman po yung battery natin mga boss. Yan, charging na naman. Ngayon, dito po mapapansin nyo na naglagay tayo ng switch dito. Gaya po nung sabi ko kanina, 6 na switch. Ang purpose po nito, kung ito po, na-charge na natin yan, gusto nyo nang patayin yan, chinarge natin na 6 AM to 12 PM. Gusto nyo nang patayin, yan, mapapatay nyo po siya, kaya may switch siya dito. Yan, double purpose siya. Charging, tapos off nyo, ayaw nyo muna mag-charge. So pahinga muna, papatayin nyo yan. Ito yung switch natin, kaya may switch siya dyan. Sa battery 2, ganun din po. Kung gusto nyo Lunes, ito lang yung i-charge nyo. Yan, Lunes, i-switch nyo yan. Tapos etong switch na to naka-off para charging lang siya. Yan, charging lang siya. Ganun din po dito sa pangatlo, ganun pa rin. Gusto nyong nakapatay si number 2, nakapatay ito. Ito lang yung i-charge natin, si number 3 at number 4. Sindihin lang po yung switch na to. Dadaloy na yung negative dyan mga boss, dito. Negative, papasok na kasi naka-on na yung switch natin na dalawa. At charging po yan, diretso. Pag umaga hanggang hapon, charging yan. Basta ito pong switch na to, nakapatay. Ngayon, kung gusto nyo nang padaluyin yung kuryente dyan, sisindihan nyo na yan. Isi-switch pa rin po natin to. Switch yan, tapos ito, switch to. At switch to. 4 na switch nakasindi. Yan, itong 4 na to nakasindi. Kung gusto nyo man to, nakapatay yan, nakapatay. At ito rin po, nakapatay. Ito lang yung gagana natin sa gabi. Yun. C at D lang yung under natin na battery. Battery na set. Ito lang po yung under natin. Tapos ito reserve natin. Kung gusto nyo reserve yung dalawa. Yan, may reserve tayo na dalawa. Yan, kaya ito pong mga switch na to, kung papansinin nyo sa diagram natin, malaki yung tulong nito switch na yan. Ito bilang charging switch. Pag in-on nyo po yan, bypass na yan sa gabi.
O di kaya umaga kung gusto nyong i-bypass yan, pagpapalabas na po ng kuryente yan dito sa ating negative. Sasabay na yan sa bahay natin. Ayan. Ayan po, negative to house. Ayan pa rin yan mga boss. Yan, yung nag-request sa atin, ginawa na natin na black yung tinta ng ballpen natin para makita natin yung negative. Yan, negative po yan. Negative lahat yan. Tapos, eto mapapansin nyo, yung negative natin mga boss, ayan, pinagsama-sama lang natin sila. Ayan, negative, pinagsama-sama natin yan. Papunta doon sa switch, kaya hindi kayo gaano mahirapan mag-wiring yan. Tapos negative na yan, tumakbo doon sa isang voltmeter. Tapos negative na yan, tumakbo dito sa isang voltmeter. Ito po pala yun. Balik tayo dito mga boss. Dito tayo sa bandang ilalim. Kung yung sa taas po natin, na-check natin yung solar panel natin. Kung merong sira o meron tayong malfunction o merong hindi umaandar na solar panel. Ito yung pan-trace natin, voltmeter sa taas. At ito yon, individual switch. Pag pinatay natin yan kada isa, tapos sisindihan nyo isa-isa. Ito, sinindihan natin, nakapatay itong 5. Ayun yung mache-check natin si solar panel 1. Ngayon po, dito naman tayo sa pag-check ng battery. Ayan. Kaya double purpose po to. Ayan. Yung isang purpose nya, patayin natin kung gusto natin itong ayaw natin itong i-charge. Yan, patayin natin yung switch. Yan, ayaw natin i-charge. At the same time, ayaw din natin siyang maglabas ng kuryente pa rin. Kasi yun nga po, dito hindi na maglalabas ng kuryente yan. Kasi pag nakapatay yun, hindi na maglalabas ng kuryente yan kasi charging lang siya. Ngayon po, ito double purpose nga. Ayun, mapapatay pa rin yung linya na yan kasi pinutol na natin yung linya dito. Yan, bali itong battery na to, reserve na yan, reserve. At wala na rin yung charging. Ayan po yung purpose niyan, bali 2. Tapos ito pa yung pangatlo. Ito pong switch na to ay makakatulong din sa dito yon mga boss. Ito, negative ng battery, 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 negative ng battery. Kung susundan natin yung wiring diagram natin, ito, tumakbo lang po dyan. Ito pa rin yun, linya natin, negative. Yan, negative. Yan po, negative yan. Ayan, makikita nyo na tumakbo lang siya ng isang linya. Ayan, tumakbo doon sa voltmeter natin. Kaya pag pinatay natin yan, pinatay niyan, pinatay niyan, pinatay niyan, pinatay niyan. Ito lang yung nakasindi. Ito yung mache-check natin na battery. Ito yung sisindihan natin. Check natin tong battery na to kung naglalabas ng kuryente. Yan, check natin yan kung naglalabas ng kuryente yan. Kasi naka-on to. Ito yung negative natin, tumakbo doon sa voltmeter natin. Yan. Tapos, ito yung positive natin. Mapapansin nyo, pinagsama-sama lang natin dyan yan mga boss. At ayun, tumakbo doon sa ating voltmeter. Yan, nilagyan natin ng switch dyan. Ito naman pong purpose ng switch na to. Kung gusto nating itong voltmeter natin hindi nakababad, papatayin nyo lang yung switch dyan. Yan, kung ayaw nyo na mag-trace o gusto nyong ibabad dyan, i-on nyo lang po yan kung gusto nyong ibabad siya. At ganun din dito sa isa, may switch din tayo sa voltmeter natin, yung positive nya. Para at least po hindi kakain ng kuryente yung voltmeter natin pag ayaw nating siyang gamitin. Kaya nilagyan natin ng switch dito. Yan, ayan siya. Ayan, balik tayo dun sa topic natin kanina. Number 6, naka-on yung switch natin dito. Dun sa negative, dadaloy na po yung maglalabas na ng kuryente to, itong battery natin sa system natin. Yan, maglalabas yan siya pag gabi at umaga na rin. Yan. Eto, pakita ko sa inyo mga boss, kung battery lang yung itetest natin, hindi kasama yung halimbawa umaga. Pagbibigay lang ako ng senaryo dito sa video na to. Umaga nandyan yung araw. Ibig sabihin tong panel natin maglalabas ng kuryente yan, yung 6 na panel. Ngayon, ito lang po yung gusto nating i-test yung battery natin. Ayan. Baga sa random check yung gagawin natin. Random check. Kung marami yung panel nyo, 12 yan. Importante itong mga switch na yan. Yan. Tapos 12 din yung battery nyo. Importante pa rin yung switch dito. Yan, ito po, papaliwanag ko.
kada umaga magkakaroon ka ng random check, o di kaya every once a week na lang. Pero kahit kada araw po pwede kayo mag-random check kasi kung tutusin madali lang to. Pag na-wiringan nyo na yan, switch lang, sinde, sinde, sinde. Ayan, halimbawa po ito yan, switch natin 1, 2, 3. Halimbawa lang ito 1, 2, 3 muna. Gusto kong itest si solar panel 1 umaga. Ito, senaryo po, umaga tayo hanggang hapon. Andyan yung araw at nandyan din yung battery natin. Yan, andyan yung battery natin. Gusto ko lang i-check itong panel 1, solar panel 1 kung umaandar. Gagawin natin, patayin natin yung mga switch sa ilalim, yung papunta doon sa battery. Yan, patayin natin lahat yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Patay lahat yan, patay. Yan, patay po. 6 na switch sa battery, patay lahat yan. Ibig sabihin, sigurado tayo na hindi maglalabas ng kuryente itong 6 na battery natin, mga boss. Yan, 6 na battery, hindi maglalabas yan ng kuryente. Dito, hindi pupukol ng kuryente dito yan sa ating voltmeter. Yan, hindi magpupukol ng kuryente dito yan. Nakapatay yan, para sigurado lang tayo na ito lang yung ma-check natin na panel. Walang papasok na kuryente. Pero kung tutusin po, kung papansinin niyo yung diagram natin, ito na yung positive natin. Malayo na siya, ayan. Tumakbo na dito yan, yung para sa mga battery natin. Yan, hindi naman po maglalabas pa rin ng kuryente ng positive dito yan kasi negative yung diode natin. Yan. Maganda pa rin yung pagkakadesign natin dito kasi hindi pa rin para sure lang kayo, patayin nyo lahat yung switch. Pero dito po, papaliwanag ko sa inyo sa diagram natin, sinigurado ko pa rin yan. Ayun yung positive ng voltmeter natin, may switch yan. Naka-on yan. Yan, naka-on siya. Para dumaloy yung kuryente papasok ng voltmeter. Ito po yung linya na positive natin yan. Sa battery natin yan. Positive. Tapos ayan siya, packet doon sa taas. Pag tama niya dito sa diode, yan, papansinin nyo, positive yung nanggaling doon sa battery natin, mga boss. Tapos tatama doon sa positive. Sa series connection po, dito hindi na maglalabas na negative yan. Kasi baligtad nga. Positive to positive yung wiring niya. Kaya hindi maglalabas na negative dito. Kaya ibig sabihin po dito, itong voltmeter natin walang connection kay voltmeter 2. Yan, hindi siya magre-register kasi negative yung dito sa diode natin. Hindi po papalo ng positive yan kasi baligtad nga po yung kung dito tayo manggagaling sa pagkakatap niya dito sa part na yan. Positive to positive yung nag-tap. Ito positive po yan. Yan mga boss, positive yan. Tapos positive yung diode natin dito papunta ng kaliwa. Yan, positive po yan. Kaya dito sa papunta kaliwa pa rin, negative dito. Hindi maglalabas na negative dyan yan. Dahil kailangan natin dito ay positive. Yan, para masindihan niya to. Yan. Kaya ito po, yung nanggaling na kuryente dito sa ilalim. Yan, pinag-isipan po natin yan. Yung nanggaling na kuryente sa battery, hindi magpupukol ng kuryente dito sa voltmeter na una. Kasi nga po, sinigurado natin sa ating diagram. Yan. So, balik tayo dun sa patayin natin lahat ng switch sa ilalim. Kasi magra-random check tayo. Scenario lang, scenario 1. Test natin si solar panel 1. Yan. Tapos, patayin muna natin lahat yan. 6, patayin lahat. So, yan, nakasindi. Patayin lahat yung solar panel. Kung 6 yan, patay lahat. Ito yung switch natin sa solar panel. Tapos battery, patayin lahat po yung switch sa battery. Yan pa rin. Patayin natin para sigurado. Check tayo sa umaga. Solar panel 1 muna. Yan, sindihan natin. Yan, sinindihan natin. Solar panel 1. Yun, dumalo yung negative dito. Pansinin nyo mga boss, dumalo yung negative. Tumakbo dito sa ating voltmeter 1. Yan, voltmeter 1. May negative na dyan. So, pumasok na yung kuryente dyan. Ayan yung wire natin. Oh. Ayan, sa diagram natin, ayan siya. Ayan. Tapos, positive natin mga boss. Ayan, mapapansin nyo yung red natin. Pinagsama lang natin yung mga positive ng ating solar panel. Ayan, 6 na panel na magkakasama lang yung positive. So, parallel connection po yan. Ayan. Tapos, dito, naglagay ako ng switch.
Yan, on natin 'tong switch na to kasi magche-check tayo ng kuryente kay solar panel 1. Yan, on natin yan. So naka-on na po yan. Dadaloy na yung kuryente dito, yung positive natin kay voltmeter. Yan. Yan po, pumasok na yung kuryente dyan. Yan, pumasok na. Ngayon, kung hindi po umilaw yan, hindi sumindi yan, walang nag-register na kuryente dyan, ibig sabihin, pwedeng sira yung panel natin na solar panel 1. At ibig sabihin din po, pwedeng sira itong switch na to. Itong solar panel 1 switch, pwedeng sira yan. At ibig sabihin din po, pwedeng may problema dito sa wire natin. Eto, sundan natin yung wire na yun kung may patid dyan. Yan, papunta dito sa yung negative natin. Check natin yung wire niya kung mayroong patid o di kaya meron ng kinalawang na wire at yun napatid din. At ganoon din po dito sa ating positive na wire pa rin. Mache-check din natin yan kung may problema din po yung wire natin dyan. At isa pa rin itong switch na to. Check nyo rin yan kung may problema yung switch natin na yan. Yan, bali apat sila. Positive wire, negative wire, check. At switch dito at switch pa rin doon. Check natin kung may problema. Kung hindi umilaw to, voltmeter 1 at walang ilaw, hindi umilaw, walang ilaw, walang registered na kuryente, kung 20 to 21, 22 volts, walang lumitaw na kuryente dyan. Yun po yung trace natin dyan. At yung panel na rin, kung sira yung panel natin. Yan. Ngayon kung okay yan, umilaw yan, umandar, may nag-register na voltahe dyan, good po tong solar panel 1 natin. Check tayo na number 2. Patayin yung switch doon, nakasindi si number 2. Patay yung magkakasunod pa na switch 3, 4, 5, 6 nakapatay yan. At si 1 nakapatay. Check tayo kay number 2. Yan pa rin yung diagram natin mga boss. Ngayon kung nag-register ng kuryente dyan, umilaw yan, positive, okay yung solar panel 2 natin. Ganun na rin sa 3. Pag umilaw yan, sinindihan natin yung switch na number 3. Nakapatay si number 2. At yung the rest nakapatay, number 3 lang yung nakasindi. Yan, umandar yan. Okay po yung solar panel 3 natin mga boss. Yan. Ganun na rin po sa 4, 5, 6. Hindi ko na ipapaliwanag kasi magkakapares lang yung trabaho niya. Yan. So na-test natin lahat ng panel. Okay. Dito sa ating diagram, mabilis yung random check natin. Umaga, na-check natin. O di kaya isang linggo. Kung nagtatrabaho ka, check mo yan. Once a week lang, check ka. So okay yung mga panel natin. Sa battery naman, ganun din po. Patayin natin lahat nung ating switch kasi umaga. Yan, umaga pa rin. Patayin natin lahat ng switch para sigurado tayo na hindi magre-register na kahit anong kuryente dito sa ating system dito. Pababa. Pero kung tutusin nga po, yung positive natin nakaiwalay yung positive natin dito sa positive nito. Kasi ito lang yung patayin mo na switch. Yan. Patayin mo yung switch na yan. Pero mas sigurado ka nga kung papatayin mo na lahat ng switch dyan. At itong switch na rin na to. So kung umaga yan kasi nagpupukol ng kuryente yan, papatayin nyo na po lahat yan. At ito rin, switch na to. Para dito lang yung focus natin. Itong voltmeter na to, voltmeter 2, check tayo ng random check pa rin ng ating mga battery naman mga boss. Yan, patayin lahat ng switch. Yan, nakasindi. Papatayin natin sa ilalim. Yan po, patay lahat yung switch na to mga boss. Ngayon, mag-check tayo ng battery 1. Battery 1, check natin. On nyo lang yung switch. Tapos, on nyo rin po itong switch na to mga boss. On to. At dadaloy na po yung kuryente natin na negative dyan mga boss sa linya na to. Yan, tumakbo dun sa ating voltmeter, negative. Yan, dumaloy na yung negative natin. So, meron na tayo negative dito sa line na yan. Tapos nakapatay yung 5 na yan. Yung switch na to, 5. Patay, tapos nakapatay na naman po itong mga switch na to mga boss. Yan. Ngayon, test natin yan. Pag may lumabas na kuryente dyan, nag-register na 12.8 volts. Okay po itong battery na to. Okay siya. Yan, okay siya. Ibig sabihin 12.8, okay siya. Ngayon, patayin natin to. Test naman natin si number 2.
Dito po matetest nyo rin kung ilan yung voltahe ng kada isang battery, kung ilan yung charge nya, kung kailangan nyo siyang i-charge. Kasi kung ito 12.8 yung nag-register dito, si battery 1, so pwede na natin patayin to kasi full charge pa siya, 12.8. O di kaya kung 12.9 yan, full charge siya, patayin nyo na yan. Ito naman kung ito 10 volts lang yung nagre-register, sindihan natin to, charge natin yan. Kasi nag-register dito 10 volts lang. Kung sakaling nag-register dito 10 volts lang. Ito muna yung i-charge natin. Pero na-check natin na meron pong kuryente itong battery 2 natin. Ngayon, kung itetest natin si battery 3 naman, patayin natin yan. Patay. On natin to. Tapos patay yung mga nakasunod na. Patay pa rin yung mga switch na yan. Ito lang yung itetest natin. Matetest pa rin po natin yan kasi ito yung in-on natin. Yan, pag may nag-register pa rin po na kuryente dyan, okay pa rin yung battery 3 natin. Tapos battery 4, test na naman tayo. Patayin natin si 3. Ito lang yung sisindihan natin. Battery 4, switch natin yan. At switch nyo rin po to kasi dito para maglabas ng kuryenteng ano dyan, negative. Kasi pag hindi nyo po sinwitch to, charging lang siya mga boss. Hindi maglalabas ng kuryente yan. Yan. Yan po, sa diagram natin mga boss. Napakaganda ng diagram na to mga boss. Ayan, steady ko sa screen para makita nyo. Yan. Kung hindi nyo po naiintindihan ito, yung unang diagram natin mga boss, backlog lang kayo doon sa mga video ko. Yan, backlog lang po kayo sa mga video ko. Makikita nyo po doon, pinaliwanag ko itong wiring diagram natin mga boss. Ito na yung positive natin. Doon ko po siya pinaliwanag. Bali ito po, purpose ng switch na to sa gabi. Yan, sa gabi siya. Panggabi siya. Para ito, bypass po to. Yung 5 diode. Bali, ito na yon. Battery natin, dadaloy na yung 12.8 volts dito. Diretso na sa bahay natin. System. Yan. Kasi kung dito po sa solar panel nanggaling, mataas yung kuryente. Kaya nag-regulate ako ng kuryente dito. Bali 6 pong diode dyan, dadaanan niya pag umaga hanggang hapon. Ito sa umaga po naka siya open o naka off, para at least po yung pinupukol na kuryente nito didiretso lang dyan yan, diretso siya sa mga diode. 6 na diode yung dadaanan niya, kaya nababawasan po yung kuryente. At the same time po, yung positive natin, papansinin nyo, charging yung ating battery. Yan, charging siya mga boss. Yan, pwede rin naman pong sindihan nyo yan, tutulong siya. Magpupukol din po ng kuryente dito yan, tutulong siya. 12.8 tutulong dito yan. Yan, maglalabas ng kuryente dito yan, tutulong sa system natin. Yan. Pero kung gusto nyo po, pwede rin iwalay yan. Sa susunod gawa natin ng yung ibang iwalay yung tatakbo dito. Patakbo na dito, dito na siya. Hindi na siya mababypass dito. Bali yung iba po, kung gusto nyo lang i-on, yan, didiretso na siya dito para at least mapuwersa pa yung, kasi kung dito siya dadaloy sa umaga hanggang hapon, yan po, umaga hanggang hapon, kung dito dadaloy yan, yung 12.8 po natin na battery mababawasan. Kasi yun nga po, pero kung tutusin, dito pa lang malakas na yung kuryente natin. Sa mga solar panel pa lang, mataas na yung ibibigay na kuryente nyan. Yan po, ayan yung diagram natin mga boss. I-post lang yung video natin at makikita nyo dyan. Yan. At ito, nilagyan ko rin ng switch dito para at least pag nag-random check po kayo dyan, patayin nyo muna yung switch dito para at least walang nakaload. Yan. Ito yung papasok sa bahay natin na positive. Yan. Para at least po, yung kuryente natin, buong buo, makikita natin yung kuryente ng battery A. Buong buo yan pag nakapatay yung papasok dun sa loob ng bahay natin. Yan, nakapatay siya. Yan, buong buo makikita nyo yung magre-register na kuryente dito. Battery A, tapos kung test nyo si battery B, makikita nyo buong buo dyan. At ganoon na rin po sa solar panel natin. Pag nakapatay itong switch na to, papasok ng loob ng bahay natin. Yan, pag nakapatay yan. Yan po. So abangan na lang po ang next video natin mga boss.
wiring diagram tayo nito. Yan, pag-aralan nyo lang po yung diagram ko. Yan, simple lang siya. Mga electrical dyan, kayang-kaya na to. Mga electrician. Yan, nag-electrical po. Yan, kayang-kaya nyo yan. Kung hindi nyo po naiintindihan, pwede po kayo magtanong at ipapaliwanag ko sa inyo. Yan, yun, basta mag-comment lang po kayo sa video na to. Patuloy lang po tayong gagawa ng mga video about solar panel at iba pang mga pagre-repair ng appliances. Yan, pwede rin tayo mag-rewind ng motor at iba-iba pa. Yan po. Yan, sa susunod din, pwedeng dumami pa yung mga battery natin. Tapos bibili tayo nung ano pala, Snadi, yung inverter. Yan, ayun yung nakita ko na mas maganda na inverter kay rep. At yung ano, Snat na inverter po, yung malalaki. So presyo nun 4,500 to 5,000 hanggang 5,500. Ayun yung gagamitin natin para dun sa rep natin at sa mga 220 po natin na appliances. Yan, mag-experiment tayo mga boss. At yun nga, magte-test din tayo ng BMS. Yung mga next video natin, yan, magre-recap tayo. Magte-test tayo ng BMS kung ano, tataas ba yung ampere, kung babawasan natin yung baterya. Yan, ganyan yung gagawin natin. 16 pieces, lagyan natin ng isang BMS. Tapos test tayo ng ampere, kung aangat ba yung ampere nya. Kasi kung 30 ampere po yung ano, nakaset natin na 30 ampere na BMS, nilagay natin sa 32 pieces na 6 ampere. So aabot na ng ano yun, kulang sa 200 ampere na ano, battery. Tapos nilagyan lang natin siya ng BMS na 30 ampere. Yan, tignan natin kung nasasakal ba yung ano, kung nasasakal po yung ating mga baterya. Kung hindi niya nabibigay yung full power niya. Ayun yung pag-aaralan natin. Kaya magsaset tayo ng 16 pieces, tapos isang BMS na 30 ampere. Tapos test natin, i-compare natin siya doon sa ano, 30 ampere na BMS na merong nakaload na 32 pieces na battery. Yan, ayan po yung experiment natin sa susunod din. Para at least makita natin kung ano yung mas maganda na compatible siya, yung naibibigay ng battery yung full power niya. Yan, ayan po yung pag-aaralan natin sa susunod. Gagamit tayo ng clamp meter. Yan, clamp meter, para at least matesting natin siya. Kaya gamit tayo ng amp meter. Yan po. Channel name po natin mga boss, Beck and Toink. Sana abangan nyo po yung mga next video natin mga boss. Abangan yung next video natin. Wiring diagram tayo at papunta tayo dun sa rep. Kung tinatarget natin kung ilang baterya ba yung kailanganin natin. Kung ma-experiment natin yun, siyempre malaking tulong ito sa mga manonood. Kung alimbawa lang 32, 64, tapos 128, 128 pieces na battery. Tapos gumamit tayo ng inverter na yung ano, Snat, o kaya yung isa, yung Snadi yata yun, no? Yun, 4,500 to 5,500 o 5,000, 1 kilowatt, 1,000 watts. So yun, 1,000 watts siya. Pag umandar yung rep doon mga boss, maganda ng ano, maganda na siya. Tapos system natin 12 volts. At sa susunod din po, pwede naman tayo gumawa ng system natin na 24 volts. Yan, basta gawa lang tayo ng video about solar panel. Yan po. At order tayo ng solar panel na 6. Yan, abangan na lang. 6 na solar panel, tapos battery 4 na set. Bali 4 na set na 32 pieces, magiging 128. 28 pieces na yung gagamitin natin na battery. Kaya doon po lilitaw na to.
Meron tayong set A, set B, set C, at set D. May 4 tayo. Yan. Ayan yung gagawin natin sa susunod mga bossing. So abangan na lang po sa susunod na video natin mga boss. At marami pong salamat. Nakalimutan ko po pala, subscribe na rin at like at i-follow po. I-tick nyo po yung dyan, yung kalembang o yung notification bell. Yan, click nyo yan. At pag nag-upload ako ng video, makikita nyo yung updates kung meron tayong bagong upload about solar panel. Yan, pakiclick nyo po yung bell dyan sa video ko. Para at least po, every time na may na-upload ako na video, automatic nagpi-feedback sa inyo. Yan, parang notification po yan na oy, may bagong upload si solar panel. Yan, ganyan po. Kikita nyo yan. So yan po, subscribe na rin at like na rin para at least naman po lumago tong channel na to at pampalubag loob na rin. Yan. So maraming salamat po. Hanggang dito na lang ang video natin. Next video na lang po tayo. Kita-kits ulit.